Magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G lovers. Giovanni B nagbabalik. So bali may aayusin tayo ngayon dito. So ang problem nito mga ka-G lovers ay yung kalahati wala siyang tunog. Ito wala. Ito meron. Yan wala. So pinakita ko sa inyo nakabukas na to para madali na lang natin siyang i-troubleshoot. So parehas may kabit yan na speaker mga ka-G lovers. So itong side na to sa may kaliwa ko, yan, sa may kaliwa ko, yan yung may problema natin. So bali yan ang aalamin natin. So titingnan natin, tanggalin lang natin dito sa casing nya para makabuelo tayo. Bali ito na, nabuelo na natin, natanggalan natin dyan sa casing nya. Nung tinignan naman natin, parang wala pa naman history ng repair. So itong side na ito, ang wala. Yan, itong side niyan, wala. So, hindi natin alam kung alin dyan na output ginamit niya. Tingnan natin kung parehas-parehas ba to. So, 1943 IC5198 at 1941. 1941 yung kabila. So, ibig sabihin, tig-dalawa sila. Dalawang A, dalawang C. Sa left and right yan mga ka-G lovers. Tig-dalawang A, 1941 at dalawang C, 5198. 5198. So, test tayo ng voltage biasing mga ka-G lovers. So, ito yung good na side. So, set ko na lang sa DC para matest natin na maigi. So, 0.3. So, ibig sabihin good nga. Ito yung good na side. Tig-dalawa sila. Ito yung C5198. Dalawa. Yan yung good na side. Ito yung bad na side. C5198 din to. Sa may kaliwa ko. So, wala siyang biasing. So, may problema nga. Tapos, ito yung side na good na A1941. Yan, 0.4. So, 0.4. Tapos, ito naman yung side ng walang tunog sa kaliwa ko. Yan, wala talaga siyang biasing. So, ibig sabihin, wala siyang voltage biasing o abnormal yung voltage biasing kaya wala siyang tunog. So, pag chinik natin dito, kumpara natin, so, mayroon itong 0.4. Yan, 0.4. Nawawala pa nga mga ka-G lovers. Wala na. Yan, kanina unang sundot ko, mayroon siyang 0.4. Ito yung final drive natin. Wala talaga siyang biasing. Ito yung sa good natin. Dapat nasa 0.4, 0.5 din yan. 0.4, 0.5. 0.5. Okay. So, wala siyang voltage sa bandang taas na yan. So, dito naman, kumparahin natin. 41 volts. Dapat dito, ganun din. 41, 42. So, hindi nagkakalayuan. 42. So, sa kabila naman, tingnan natin. 43. So, hindi rin nagkakalayuan. So, next. 43. 42. So, hindi rin talaga nagkakalayuan din. Yan. 41, 42. So, dito naman, 41. 41. So, dapat ganun din to. 30 plus na lang ang baba. 32. So, 32. Ito, 44. Sobrang taas naman. So, ibig sabihin, dito sa may bandang taas, papunta na ng pinaka-final drive natin, yung malaki dyan na konti na transistor. Minsan, 2073 na C, tapos A1940 yung ginagamit. So, ibig sabihin, yan sa side na yan, dyan naman yung problema. So, ang gagawin natin mga ka-G lovers, kadalasan, yung mga ganito, ay sa pre-drive dyan, kaya nag-abnormal. So, bali, ang ginamit pala dito, hindi si 2073 at A940, pero nakalagay sa board, 2073 at A940. Parang D669, 699, kung hindi ako nagkakamali, or ito sa kabila naman ay B649, kung hindi ako nagkakamali mga ka-G lovers. So,
Parang ganun. So, ang gagawin natin para iwas backjab mga ka-J lovers, itong pre-drive ang tatanggalin natin kasi medyo may kinalawang na. Yang 551, 5401, lahatin na natin kahit good yung kabilang channel. Para iwas nga backjab kasi minsan sa katagalan din o mga ilang buwan lang babalik din yan kasi may kalawang na nga yung kalahating channel. So, kahit good yung kanan natin, yung kaliwa yung problema, lahatin na natin to tanggalin kasi mura lang naman yan, maliliit na yan, yung 551, 5401. So yan muna yung gagawin natin, tanggalin natin yung mga maliliit na yan at papalitan natin. Tapos check tayo mamaya ng voltage biasing. Pag normal na, sortin natin kasi pwede natin siyang patugtugin na yan o gamitin na yan o mag-audio test tayo. So tanggalin lang natin to, tinis na rin natin kanina sa may bandang taas may problema, so hindi nagkakapantay. So tatanggalin ko na lang to, papalitan na lang natin yung mga 551, 5401. Bali pass forward na lang natin mga ka-J lovers para medyo madali-dali na lang. So promote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and kahit ang notification bell para updated kayo sa bago kong ina-upload na video. Kung sa ipipage ko napapanood, pa-follow, pa-share, and pa-like na rin ang video nito. So yan mga ka-J lovers, tinatanggalan natin yung 551, 5401 na maliliit na transistor. Yan, pagkatapos natin, palitan natin to. Pero yung final drive natin, hindi natin yan papalitan yung medyo malaki. Tapos yung output, mukhang okay naman, hindi naman sira. Kasi hindi naman pumutok yung fuse, may posibilidad na hindi rin yan sira. So pag finish na rin natin siya, hindi siya shorted, so walang problema. So yan, almost na natin natanggal na natin yung lahat. Tinanggalan ko lang yung mga nakaharang sa butas para pagkabit natin ng mamaya ng bagong transistor ay madali na lang. So yan, ito yung pala yung sinasabi ko sa inyo, natanggal na natin yung mga 551, 5401. Pag tinignan mo to, may mga kalawang na yan mga ka-J lovers. Meron pa nga nabali yung paa dyan dahil sa kalawang sa side ng kaliwa yan, kaya siguro nasira agad yung kaliwa nito o nasira yung kaliwa. So yan, kita nyo yung paa nya, yan may kalawang na, diba? Tapos meron pa dito na putol talaga yung paa, yan mga kalawang na oh. Ito yung naputol, sobrang kalawang na. So ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng pamalit nito. So post pa lang muna, tapos kukuha tayo ng pamalit. So bali ito, nakakuha na tayo ng pamalit mga ka-J lovers. So kailangan na lang natin i-test to isa-isa. Yan, 6 na 551, tapos 6 na 5401, tig-6 sila. So ito sana gagamitin kong pantest, kaya lang medyo mahirap pa ilagay sa kamay, yung parang naka-chopstick ka lang yung paghawak. Ang hirap pala, medyo malaki kasi. So mahirap, ayan ang medyo mahirap pala ikabit. Ay i-test pala, yan, medyo mahirap kasi ang laki. Yan, ang gagawin na lang natin, gamit tayo ng ibang multimeter natin, yun na lang ang gagamitin natin ng pang-test. So kukuha lang tayo, kukunin lang natin, tapos testo natin. So pero maganda siyang pang-test ng voltage yung ganitong multimeter yung ginamit ko kanina. Maganda siyang pang-test ng voltage kasi maliit lang, diretso na siya, makikita mo yung display. So yan ang mga ka-J lovers, yan okay naman siya. So ulitin natin OOL, pag binaliktan mo to 0.3, 0.4, mga ganun. Bali marunong naman siguro kayo mag-test ng diode ay ng transistor pala. So madali lang naman yan i-test. Pag binaliktad mo, makikita mo na yung voltage niya, 0.5, 0.6. Tapos pag binaliktad mo, OL na yan. So ganyan lang yung pag-test. Basta importante walang shorted, at kung meron kang analog, makikita mo kung may leak na rin na sobra yan. So pero alam ko naman na maganda ng klase itong transistor na to na ginagamit ko, itong 551, 5401.
Kaya okay lang kahit diretso na natin kabit. Pero ako sinisigurado ko pa rin kasi iwas na minsan na may factory defect, kinabit mo na pala, may problema pa yon. So hahanapin mo pa yun kung saan yung problema na yon. Kasi nilagay mo na lahat na hindi ka pa nag-test, malam may problema pala. So kaya ito, tinitis na natin para sigurado tayo kahit medyo matagalan tayo sa pag-aayos. Kasi importante na test natin na medyo. Kabit na natin yan pag natapos natin itong lahat na test. So okay, almost lahat naman pwede natin siyang ikabit. So madali lang naman ito ikabit. Yung jumper pala na tinuturo ko sa inyo na medyo may kalawang, papalitan na rin natin yan para sigurado natin yun. So re-repair na natin itong both left and right. Kahit okay naman tumutunog naman yung ano natin, yung kanan. So kahit pa paano i-repair na rin natin para wala nang backjab. Kasi kalawangin na nga yung ano, yung mga transistor na maliliit. Ganon din yan. Pag hindi natin tinanggal yan, mga ilang buwan o hindi natin alam, ay ganon, masira ulit. Hindi tumunog o gumaralgal pa yung tunog o pumangit pa yung tunog dahil sa drive na to. So kaya nilahat na lang natin para sigurado. So kabit lang natin ito mga ka-G-lovers. So yan, kabit lang natin. So habang kinakabit natin to, papromote ng channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload na video. Kung sa page na ito napapanood, papalo, pa-share and pa-like na rin. So yan ang mga ka-G-lovers, almost matapos na tayo sa pagkabit ng mga maliliit na transistor. So solder lang natin ito mga ka-G-lovers. So yan na, pinuputulan lang natin ng mga paa para iwas na rin sa shorted. So linisin pa nga natin yan. So sana na naintindihan nyo yung step by step na pagto-troubleshoot natin, lalo na sa mga baguhan. So magti-testing ulit pala ako, may nakita akong dapat hindi ganun to. Kung may nakita ako dyan, ipapakita ko sa inyo. Pag sinom na natin yung ano kasi dyan, yung pagkasolda, merong umusli, baka delikado, malapit pa naman dito sa may ground na holder. So mamaya papakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na naka-usli na lead. So ayan, almost na matapos tayo sa pag kabit nito. Na-resolder na rin natin. So kinakabit ko na dyan yung jumper wire na kalawangin na. So tinanggal na rin natin, kinamitan na natin siya ng bago para sigurado na. So, ready na tayo mga ka-G-lovers. Pwede na siguro tayo nito mag-test ng voltage biasing. Pero ang bago lahat, so mag-test na sana ako dito. May nakita ako na may problema ko pala. So, madali lang naman yon. Tanggalin lang natin yung ano, yung naka-usli na sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, napalitan na natin lahat ng 551, 5401. Both left and right pinalitan natin. Yung final drive lang ang hindi natin siya pinalitan. So, dati pa yan. So dito magtitest na sana ako, kaya lang nagulat ako na kailangan ko palang ayusin bago diretso na ganon. So ready na tayo sa pagteste mga ka-G-lovers.
So dito magtitest na ako, kaya lang nagulat ako. Meron naka-oscillate. Ito sinasabi ko sa inyo kanina na naka-oscillate. I-focus lang natin para makita niya, maintindihan niyo yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko sa inyo, may lead siya na maliit, na nakadikit, na malapit sa heatsink. So delikado rin yan. So kailangan natin yung tanggalin. So tara. So yan ang mga ka-G-lovers, dadali lang naman yan tanggalin. Natunaw na. So next natin, mag-check tayo na voltage balancing. Yan wala na siyang tulad kanina. So okay na rin. Yan, inon ko na siya. Test tayo na voltage biasing. Ito yung good kanina. Tingnan natin ulit. So 0.3. So buti hindi nagalaw. 0.3 din. Ito yung bad kanina pala, 0.3 din. So, okay. Dito naman tayo. So, kita nyo mga ka-G-lovers, almost lahat na sila. So, dun sa may bad kanina na hindi tumutunog, 0.3 na din. So, ito yung pinakalas natin na tumutunog din so kanina, 0.4. So, kita nyo lahat na sila. Okay na yung biasing. So, okay na yung biasing, pero hindi natin alam kung okay din yung audio. So, gagawin natin, lalagyan natin yung yung speaker natin. Tapos mag-audio test tayo. Titingnan natin kung both left and right na magkakaroon na siya ng audio tuloy. So, yan, nakabit na natin. Testing tayo. So yan ang mga ka-G-lovers. Yan, mukhang okay na tayo. Natapos na natin siya may kabit yung speaker. So ready for testing na tayo ng audio nito. So titingnan natin kung okay na yung left and right. So kanina, sa kaliwa ko ay hindi tumutunog. Ito okay. Good naman talaga yan. Sa kabila may problema natin. So kita nyo naman, both left and right okay na. Kaliwat kanan okay na. May audio. Yan. Okay na siya So ang gagawin lang natin ay kakabit ko na lang to lahat. Tapos testing tayo sa music kung okay ba. Malay nyo okay yung audio dito. Tapos may problema pala sa tunog. So check tayo nyan sa mga tone control o preamp natin. Bigyan natin yan malaman. So ito naman ka-G-lovers. Ito, kinabit ko na siya. Ready for testing na tayo. So thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel.